So, ang gawin po natin ngayon na pang snack sa ating mga native chicken is ito po yung hinog na saging. So, bago yan, shoutout muna tayo kay Larok TV from Toronto. So, shoutout sa iyo Larok TV. So, paki-subscribe naman sa kanyang YouTube channel. Next, shoutout also kay Sir GR Magsayo from Jimenez, Misamis Occidental. So, shoutout sa lahat ng taga Jimenez, Misamis Occidental, especially kay Sir GR Magsayo. Next, shoutout kay Mr. Pabo. So, ito siya is isa itong pabo breeder from Masbate. O sa tanang taga Masbate diha, shoutout sa inyong tanan, especially kay Mr. Pabo. So yun na nga is meron po tayong isang hinog na saging. So ito is reject po ito siya. So instead na itapon po natin ito, so ipapakain po na lang natin ito sa ating mga native na manok. And then also meron din tayong sobra na nilaga na mga saging na hinog din. So i-try natin na ipakain din po sa ating mga sisiw. So walang sayang po dito sa ating mga reject na saging. So instead itapon natin, mapakinabangan po natin para sa ating mga native na manok. And then this is the first time na magpakain po tayo sa ating mga sisiw itong klase na mga hinog na saging. So I don't know kung kainin po ba ito sa ating mga this old na mga sisiw. So ito yung isa din po sa purpose natin dito kung bakit during mga afternoon sa wala pang 3 PM is magbigay po tayo ng mga kung sa tao ito yung snacks para by 3 PM is kaunti na lang po yung feeds na ipapakain po natin sa kanila, kasi nga mahal yung commercial feeds sa ngayon para sa ating mga native na manok. So ang there was one time also na doon ako sa city na may nakita ako na ibinta daw yung kanyang mga native na manok. Ang tanong ko naman sa kanya is bakit pinapakain siya ng mga hinog na saging. Ang sagot naman nung nagbinta ng manok, ang sabi niya na para daw pagtimbang is bumigat daw yung kanyang native na manok. So kaya pinapakain po niya ng hinog na saging. So ito pala yung yung sekreto para kung meron tayong ibenta ng mga manok, kailangan pakainin daw ng hinog na saging para bumigat yung timbang. But yan, hindi ko po na-try yan. Baka siguro, hindi ako sigurado, pero yun yung sagot sa yung nagtanong po tayo sa sa nagbenta po ng mga native na manok. Yun kasi yung purpose daw niya. So talagang nakaka-enjoy yung ganito na pagpakain po ng mga reject na mga saging. So talagang ito yung isa sa mga libangan natin na parang makakawala ng stress minsan na makita natin yung ating mga manok na nag-aagawan dito sa mga hinog na saging. At ito naman i-try natin para sa mga sisiw. So baka magustuhan nila, then maya-maya konti na lang din yung ibigay natin na pagkain para sa ating mga sisiw. So of course yung time po talaga ng pagkain sa ating mga manok dapat is i-maintain po talaga natin. Ang sa akin dito is about mga 6 AM. So maintain talaga yan 6 AM in the morning. Then by hapon naman is around mga 3 PM. Dapat hindi natin i-change yung schedule sa pagkain ng ating mga manok para yung mga inahing mga manok is hindi sila manibago, hindi maapektuhan yung pag-produce ng kanilang mga itlog. So napaka-importante yung inahing manok dahil sila yung isa sa mga dahilan na magparami sa ating mga manok. Para sa ganoon is of course is marami po tayong, kapag marami po tayong mga manok, marami din po yung may binta po natin at medyo makuha natin yung maganda na income dito sa pag-alaga po ng mga manok. At sa ngayon is meron din po tayong bagong pugad ng mga sisiw. So halos araw-araw tayo may pinupugad tayo. So ganun kabilis dumami yung ating mga alaga ng mga manok.
So ngayon yung ipugad natin is about 8. So 8 na din naman yung yung kanyang itlog. So lahat is na napipisa yan kapag flat yung kanilang paitlugan. So itong bagong pugad natin ng mga sisiw sa ngayon, ang ginagamit ko dito na feeds is same pa rin, Ultra Pack Grower. So binababad ko muna sa tubig kasi yung bottle ng ng isang Ultra Pack Grower ay hindi po siya kayang lunukin po itong sa mga bagong pugad ng mga sisiw. So therefore, for all ages ng aking mga manok, iisa lang po yung ginagamit ko na feeds. Yun po yung Ultra Pack Grower. So by the way, hindi ako nag-promote or nag-endorse po dito na feeds. Sa akin lang, in my personal experience, ito yung pinaka maganda na feeds na para po sa manok. Although itong feeds na ito is para po ito sa baboy, but kung i-try po natin dito sa ating mga manok, is talagang napakaganda po yung kanyang resulta. So ito na po yung ating mga manok. So sa iba na hindi po nakakita sa last video po natin, is nagbawas po tayo ng ating mga alagang mga manok dahil sobrang dami na po nila. So yung iba is binibenta na po natin. At sa ngayon is talagang kung meron tayong dapat ibenta ng mga manok, ibenta na po natin. Dahil uso naman po yung mga sakit sa ngayon. Just imagine that yung kapitbahay namin dito, yung mga manok niya is tinamaan ng aratay or atay kung sa Bisaya. So imagine that, mga 2 sako na patay na manok dahil po sa aratay. So dito sa atin, hindi tayo manghinayang. Una-una, dapat nating ibenta agad yung ating mga manok para sa ganon meron tayong magamit na pambili po ng feeds. So yung natitira lang po dito, yun po yung mga selection po natin na gawin po natin isang inahing manok in the future. So dito may na-select ako dito na about mga 20 plus na mga dumalaga na mga manok. Yung iba dito is yun yung darag native chicken. So yun yung isa sa mga pinaka maganda din na gawin po natin na breeder na native na manok, yung darag native chicken. So yan, kaunti lang po yung feeds na pinamigay po natin kasi nga kanina mga around 1 PM meron po tayong mga reject or mga hinog na saging yung pinapakain po natin sa ating mga alagang mga manok.